Incubation period ng rabies. Kung nagka-rabies ka na, ilang panahon pa muna bago ikaw magkaroon ng senyales na may rabies ka at mamatay ka eventually. Ito po, no, ang tanong ni Sir or Ma'am Jayan Gumangan, kasi sabi niya 3 months incubation period, akala ko 3 weeks. Kasi ito ay comment niya doon sa video ko previously kahapon tungkol sa isang namatay ang tatay niya dahil sa rabies. And 3 months after na kinagat nung tuta yung kanyang tatay, tsaka namatay yung tatay niya. Anyway, ang according sa mga sa mga data na meron tayo, ang incubation period ng rabies, halimbawa nakagat ka ng aso ngayon or ng pusa or kung anong animal yan na may rabies, tapos yung tatakbo mo ng period of time na wala ka munang mararamdaman, wala munang signs, ay malaking depende. It could be 1 month to 3 months. Yan ang pinaka-usual, 1 to 3 months. Pero it can be as short as a few days lang. O pwedeng a few days lang, ka kagad. Makikitaan ka na kagad ng senyales na may rabies ka. Or it can be as long as many years, several years. Iba 10 years pa nga daw. Okay? So, depende yan sa maraming factors. Isang factor is gaanong karaming rabies virus ba yung na-introduce sa'yo doon sa kagat. Gaanong kalala, di ba? Gaanong kalala yung introduction ng kagat. And yung rabies kasi, maaaring may mga, iba-ibang mga variations or variants, di ba? Parang COVID, may mga iba-ibang mga variants, may Omicron, may Delta, at kung ano-ano. And also, it depends kung saan ka nakagat. Kung nakagat ka sa pinakadulo ng daliri mo sa paa mo, matagal-tagal yan bago pumanik sa utak mo. Kasi kung hindi pa pumapanik sa utak, maaaring hindi ka pa magmamanifest ng mga signs. Wala pa muna makikitang signs sa'yo unless dumating na yung virus sa utak mo. Kaya kung matangkad-tangkad ka, 6-footer ka, gaya ko, yung dulo ng daliri mo sa paa, doon ka nakagat ng asong may rabies, matagal-tagal pa. Kung ikaw ay medyo 4 feet lang ang laki, or ikaw ay bata na ang laki mo pa lang ay mga 3 feet, 4 feet, mas mabilis. Siyempre, mas maikli kasi yung itatakbo ng rabies doon sa nervyos. Sa nervyos kasi dumadaan yung rabies virus. Kung nakagat ka pa paano sa muka, nakagat ka sa tenga or sa batok, sa balikat, mas maikli na lang yung tatakbo ng rabies virus, kaya maikli na lang yung tinatawag na incubation period or window period. Yung window period or incubation period nga, meron ka ng virus, pero wala pa muna makikitang signs sa'yo. Okay? So, eto, wag mo nang hintayin. Kapag ikaw ay nakalmot ng pusa, nakagat ng aso, lalo na kung hindi mo kilala yung aso na yun or pusa na yun, hindi mo alam kung may vaccinations ba yun or duda ka kung effective ba yung vaccination na binigay doon sa pusa or aso na yan, magpa-injection ka na ng anti-rabies vaccine, pre-exposure, post-exposure, pati anti-tetanus sa inyong human doctor sa hospital or sa animal bite center. Okay? Wag na kayong magpatumpik-tumpik pa. Alright? This is a very serious message, very serious problem ang rabies sa Pilipinas. Number 3 tayo sa buong mundo. 200 to 300 Filipinos ang namamatay every year. Huwag ka nang sumali doon. Huwag mo nang hayaan na yung mga mahal sa buhay ay makasama sa bilang na yon. Dahil since 1990s nung pinag-aaralan ko tong rabies, hanggang sa panahon ngayon, 2023 na ngayon, consistent tayo. Number 3 pa rin tayo. And 200 to 300 every year. Okay, so wag mo nang hintayin na makabilang ka doon or mga kakilala mo. I-share niyo po itong video na ito and yung mga iba ko pang videos tungkol sa rabies, please share it sa inyong mga kaibigan sa mga wall ninyo para mas marami pang nakakaintindi tungkol sa mga bagay-bagay tungkol sa rabies. Sana mawala na itong rabies sa Pilipinas. And konting trivia lang din para sa hindi pa nakakaalam, 99% ng human transmission ng rabies ay galing sa mga dogs. And most particular stray dogs. Kasi ang rabies po ay hindi inherent, hindi yan likas, hindi pinapanganak ang mga tuta na may rabies, nakukuha po yan sa ibang aso. Kaya yung batas natin tungkol sa stray dogs, bawal ang mga stray dogs, stray cats, kailangan ipatupad niyan kung kayo ay government officials,
please, ipatupad nyo po yan, kundi 200 to 300 people na mga kababayan natin ay mamamatay pa rin year after year after year at dadami pa po yan. Alam niyo yung mga ibang mga programa ng mga anti-rabies vaccine, yung spay and neuter, tapos pinapakawalan lang din nila yung mga aso. Hindi po mag-work yan. Unless alisin po lahat ng stray dogs. Yan po yung resulta ng thesis ko nung ako ay vet student pa sa UP Los Baños 1998 or 1999. Ginamit yung thesis ko na yon sa Bureau of Animal Industry for a long time ng aking advisor ni Dr. Rizontok and his associates doon sa Bureau of Animal Industry. Kaya I'm talking about data, I'm talking about facts, guys. Incubation period, no. May nagtatanong pa, ito pa dagdag ko na, paano kung 1 month na nakagat yung 1 month na ako nakagat, 3 months old na 3 months na ako nakagat at wala naman nangyari, no? And hindi mo alam kung buhay pa yung aso or yung pusa nakakagat sa iyo, magpa-injection ka pa rin. Pwede pa rin magpa-inject. Paano kung hindi pa ako nakakagat pero lagi ako nakakasalamuha ng mga dogs and cats, magpa-injection ka pa rin, no? Prevention is better than cure, and it's the same thing sa rabies. Okay, so wag nyo nang hintayin na magka-rabies po tayo. Okay, so if you have any questions, lagay nyo lang po sa comment section sa baba. I will try and do my best effort na masagot po yung mga tanong po ninyo. Talaga, alam niyo nung college, share ko lang sa inyo, nung college ako, nilagay ko doon sa Merck's veterinary manual ko na ang goal ko bilang veterinarian ay to eradicate rabies from the Philippines. Somehow, hindi ko naman na-achieve yun kung saan napunta yung buhay ko and yung career ko. Pero, hopefully, makatulong pa rin tayo sa Bureau of Animal Industry kasi nakakahiya na po sa totoo lang. Thank you po.